Sigurado ka bang ikaw talaga ang amo ng pusa mo? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang totoong boss sa loob ng bahay ninyo, hindi ikaw? Marami sa atin ang nag-iisip na tayo ang pumipili ng pusa na alagaan. Pero ang katotohanan, ang pusa ang pumipili ng tao. Sa bidyong ito, ibubunyag namin ang 20 kwento hindi halata at kung minsan nakakatuwang palatandaan na ang pusa mo ay itinuturing kang kanyang personal, minamahal. Ngunit pag-aari pa rin niya. At maniwala ka, pagkatapos mong mapanood ito, siguradong mag-iiba ang tingin mo sa harimaw mong alaga. Handa ka na bang malaman kung sino talaga ang tunay na amo sa bahay? Kung ganoon, simulan na natin. Bago tayo magsimulang maglista ng mga palatandaan, linawin muna natin ang isang mahalagang punto. Kapag sinabi nating pag-aari o property sa mundo ng mga pusa, hindi ito katulad ng sa tao. Para sa pusa, hindi ka isang bagay. Ikaw ay pangunahing elemento ng teritoryo niya. Ang pinakamahalaga, pinakamainit at pinakaligtas na resource. Ang mga pusa ay territorial animals at lahat ng nasa nasasakupan nila ay dapat may amoy nila at sumusunod sa kanilang mga patakaran at schedule. Kaya, kapag ang pusa mo ay nagdeklara ng karapatan sa iyo, hindi ito domination sa pananaw ng tao. Ito ay pinakamataas na antas ng tiwala at pagmamahal. Ang sinasabi niya, akin ka, ligtas ka, aalagaan kita. Ngayon, dahil naset na natin ang terms, dumako na tayo sa una at pinaka-cute na senyales ng iyong pagkaalipin. Kaya, ang una nating pag-uusapan ay ang pagdikit o pagpapahid ng ulo. Kapag lumapit ang inyong pusa at pilit na ipinapahid ang kanyang mukha, pisngi, o kahit noo sa inyo, hindi lang ito simpleng paglalambing. Mayroong mga espesyal na glandula sa ulo ng pusa na naglalabas ng tinatawag nating pheromones. Sa aksyon na ito, literal niyang iniiwan ang kanyang pirma, ang kanyang kakaibang amoy sa inyo. Sa mundo ng pusa, ito ay katumbas ng pagdeklara ng akin to. Inihalo niya ang sarili niyang amoy sa inyo. Lumilikha ng isang kakaibang amoy ng pamilya na nagpapakalma sa kanya. Kasabay nito, ipinapaintindi niya sa lahat ng pusa sa paligid na may-ari na ang taong ito. Kaya, kung sakaling hahaplusin mo ang ibang pusa sa labas, at pag-uwi mo ay maingat kang aamuyin ng alaga mo at muling magkikinis sa iyo, hindi siya nagsiselos. Nagre-rehistro lang siya at inaalis ang banyagang amoy. Binabawi niya ang kanyang karapat-dapat na estado bilang may-ari. Ito ang pangunahing paraan ng pusa para ayusin ang kanyang mundo at para malinaw na ipahayag na kabilang ka sa kanyang pamilya o sa kanyang teritoryo. Ang sunod sa ating listahan ay ang sikat na pagmamasa or yung pag-aapak-apak ng pusa sa inyo. Akala ng marami, isa lang itong cute na gawi, pero malalim ang pinanggalingan nito. Ito ay isang instinct mula pagkabata, noong minamasa ng mga kuting ang tiyan ng kanilang ina para pasiglahin ang paglabas ng gatas. Kapag ginagawa ito ng adult na pusa sa kandungan mo, bumabalik siya sa pakiramdam ng ganap na ginhawa, kaligtasan at katahimikan. Ipinapakita niya na kasinggaan ng loob niya sa iyo tulad ng nararamdaman niya sa kanyang ina. Pero may kasama rin itong aspeto ng pagmamay-ari. Sa pag-aapak-apak niya, ina-activate din niya ang sweat glands sa paanan ng kanyang mga paa at nagiiwan siya ng isa pang bahagi ng amoy niya sa iyo. Ito ay dobleng mensahe. Una, lubos akong nagtitiwala at mahal kita. At ikalawa, ikaw ang pinagmumulan ng aking ginhawa, kaya tatatakan kita para malaman ito ng lahat. Kaya, kahit pa nakabao ng kuko niya sa binti mo, magtiis ka. Kasi, kinikilala ka lang bilang pangunahing pinagmumulan ng kaligayahan
at kaginhawaan sa buong universo ng mga pusa. Pero, kumusta naman ang tungkol sa mga handog nila? Kung sakali mang may inuwi sa iyo ang pusa mo na daga, ibon, o kahit malaking salagubang, huwag kang biglang mapapasigaw sa takot. Tanggapin mo ang handog na yan ng may dignidad dahil ito ang tanda ng pinakamalaking karangalan. Mayroong ilang teorya kung bakit nga ba sila gumagawa nito. Ang una at pinakapopular ay nagsasabing tingin ng pusa, wala kang kwentang mga ngaso. Nakikita kasi niyang wala kang madalang huli sa bahay. At bilang isang mapag-alagang miyembro ng pamilya, ibinibigay niya ang kanya sa iyo para hindi ka raw mamatay sa gutom. Ang pangalawang teorya naman ay dinadala niya ang huli sa pinakaligtas na lugar, sa kanyang lungga kasama ang kanyang pamilya. Ibig sabihin sa iyo. Sa dalawang teoryang ito, iisa lang ang punto. Tinuturing kanyang bahagi ng kanyang grupo, ng kanyang pamilya na kailangan niyang alagaan. Hindi lang siya nagmamayabang sa galing niya sa pangangaso. Nag-i-invest siya ng kanyang resources sa iyo. Kinukumpirma ang status mo bilang isang mahalaga at hindi pwedeng mawawalang bahagi ng kanyang buhay. Isa itong gawa ng pag-aalaga at pagtanggap sa iyo bilang kanya. Ang pang-apat na palatandaan ay kung paanong natutulog ang pusa sa ibabaw mo. Sa tingin mo, wala lang yon? Pero tandaan, para sa isang pusa, ang pagpili ng hihigan ay usapin ng kaligtasan. Sa oras ng tulog, doon siya pinakananganganib. Kapag ang dibdib, tiyan, or binti mo ang pinipili niyang higaan, nagpapakita siya ng ganap na tiwala. Ikaw ang assurance niya sa kaligtasan. Pero hindi lang yan. Sa pagpatong niya sa iyo, hindi lang siya nagpapainit. Ipinapaalam niya na pag-aari ka niya. Ikaw ang mainit, komportable, at pinakamahalaga, ligtas na bahagi ng kanyang teritoryo. Talagang inookupa ka niya sa oras ng pagtulog. Dagdag pa rito, ang regular mong paghinga at tibok ng puso ay nakakapagpakalma sa kanya. Pinaliligiran niya ang sarili niya ng amoy at init mo, na lalong nagpapalakas sa pakiramdam niya ng proteksyon. Kaya kapag nagising ka at may nakapatong na mabalahibong bigat sa iyo, tandaan mo, hindi ka lang siya unan. Ikaw ang pinakatiyak na kanlungan at pinakamahalagang heater sa buong mundo na pagmamay-ari lamang ng pusa na yan. Panglima, ang pusa mo ay laging nakabuntot sa iyo. Pupunta ka sa kusina, sumusunod siya. Uupo ka sa sofa, nandoon na siya kaagad. Kahit sa banyo o kubeta ka pa pumunta, may dalawang matang usisero na nakasilip sa iyo mula sa likod ng pinto. O kaya, sinubukan pa talagang sumingit. Hindi lang ito simpleng kuryosidad o pagpapapansin. Ito ay inspection. Kinokontrol ng pusa mo ang teritoryo niya at kasama na rito ang pinakamahalagang bagay, ikaw. Kailangan niyang malaman kung nasaan ka, kung anong ginagawa mo, at kung maayos ba ang lahat sa loob ng kanyang pag-aari. Ang saradong pinto ay isang personal na pag-insulto para sa pusa. Paano nangyaring ang bahagi ng teritoryo niya ay biglang naging bawal siyang puntahan para inspeksyonin? Dapat niyang siguruhin na wala kang anumang panganib sa likod ng pintong iyon at hindi ka gumagawa ng kahit anong makakagulo sa kaayusang itinatag niya. Kaya, ang palagi niyang pagiging nandoon ay hindi pangungulit, kundi trabaho ng isang security manager para sa kanyang teritoryo at mga pangunahing ari-arian. Ngayon naman, pag-usapan natin ang tungkol sa pagtingin. Napansin mo na ba kung paano ka tinitingnan ng pusa tapos dahan-dahan itong kumukurap? Sa mundo ng pakikipag-ugnayan ng pusa, ito ay kilala bilang cat kiss o halik ng pusa. Para sa maraming hayop, ang direkta at matalim na pagtitig ay tanda ng agresyon o pagbabanta. Ngunit sa pamamagitan
Nang dahan-dahang pagpikit ng mata nito sa iyong harapan, ipinapakita ng pusa na siya ay relax, walang nakikitang panganib sa iyo, at lubos siyang nagtitiwala. Ito ay kilos ng kapayapaan at matinding pagmamahal. Kapag kumurap ka rin bilang tugon, para mo na ring sinasalita ang wika niya. Kinukumpirma na pareho kayo ng nararamdaman. Hindi ito masyadong tanda ng pag-aari, kundi tanda ng pagpasok mo sa pinakamalapit na bilog ng kanyang tiwala. Kinikilala ka niya bilang kapantay, bilang isang mapagkakatiwalaang kasama na pwede niyang kalimutan ang pagbabantay. At ang pagtitiwala sa isang tao sa mundo ng pusa ay nangangahulugan na itinuturing kanyang pag-aari niya, bahagi ng kanyang safe zone na kanyang iingatan at pahahalagahan. Ang ikapitong senyales, ang paglalambing gamit ang buntot. Sa tuwing maglalakad ang pusa at bigla na lang niya itong ipulupot sa iyong binti o kamay, para na rin siyang yumakap o nakikipag-holding hands sa iyo. Isa itong napaka-intimate at mapagkaibigang senyas. Napaka-importante ng buntot sa pakikipag-ugnayan, at ang ganitong kilos ay malinaw na nagpapakita ng matinding pagmamahal at pagiging malapit. Tulad ng iba pang senyales, isa rin itong paraan upang magpalitan ng amoy. Nagiiwan siya ng kaniyang amoy sa iyo at ikaw naman sa kanya, kaya't mas lumalakas ang inyong family bond or pagiging pamilya. Ang panandaliang pagdikit na ito ay isang mabilis na paraan para mag-check-in, kumpirmahin ang inyong koneksyon, at patunayan ang pagiging kabilang sa isa't isa ng hindi na kailangang huminto sa ginagawa. Para itong pagsabi habang naglalakad, "Hello, nandito ako, akin ka, at maayos ang lahat." Ito ay isang tahimik pero napakahalagang paalala na kayo ay iisang unit, isang social group kung saan ang lahat ay magkakapamilya. Pangwalo, ang pagpapakita ng tiyan. Kapag humiga ang pusa ng patihaya at ipinakita sa iyo ang kaniyang tiyan, ito ang pinakamataas na senyales ng pagtitiwala. Ang tiyan ang pinakadelikadong parte ng katawan ng pusa, kung saan nakalagay ang lahat ng mahahalaga niyang organo. Sa pagpapakita niya nito, para siyang nagsasabing, "Lubos akong nagtitiwala sa iyo, kaya handa akong ilantad ang pinakamahalaga kong bahagi." Gayunpaman, may catch o munting babala rito. Madalas, hindi ito paanyaya na haplusin mo, kundi simpleng tingnan mo lang. Maraming amo ang nagkakamali dahil sinusubukan nilang kilitiin agad ang kanyang puson, at ang kapalit nito, isang kagat o kalmot. Para sa pusa, ito ay isang passive na pagpapakita ng tiwala at ng pagiging komportable. Ipinapakita niya na sa iyong presensya, kaya niyang mag-relax ng lubusan. Ito ay senyales na nakagawa ka ng isang ganap na ligtas na kapaligiran para sa kaniya. Sino ang lumilikha ng ganyang kaligtasan? Tanging ang isang ganap at mapagkakatiwalaang miyembro ng kaniyang mundo. Isang miyembro na halos kasing importante niya. Ikaw ang garantiya ng kaniyang kapayapaan. Ang ikasyam na senyales, nililinis ka niya. Kapag sinimulan niyang dilaan ang buhok mo o ang balat mo gamit ang magaspang niyang dila, inaalagaan ka niya na parang kuting or kapamilya. Ang tawag dito ay allo grooming o social grooming. Sa ligaw, naglilinisan ng mga pusa para tumibay ang kanilang samahan at para magkaroon sila ng iisang amoy ng grupo. Kapag dinidilaan ka ng pusa mo, iyon din ang ginagawa niya. Hindi lang niya nililinis ang katawan mo batay sa standard ng pusa, kundi tinatakpan ka rin niya ng amoy niya, ng laway niya. Ito ay isa pang mabisang paraan ng pagmarka o pagangkin. Parang sinasabi niya, "Miyembro ka ng pamilya ko, kaya dapat pareho tayo ng amoy." Ito ay gawa ng pagmamahal at kasabay nito, pag-angkin. Pero huwag ka nang magtaka kung pagkatapos nito, lilinisin din niya ang sarili niya.
Kailangan niya kasing hugasan ang maling amoy ng tao na nakuha niya sa iyo. Ganyan talaga ang cycle ng amoy sa kalikasan. Ang ikasampung tanda at marahil ang pinakatradisyonal ay ang paghimas niya sa iyong mga binti. Pag-uwi mo, pagbukas mo pa lang ng pinto, agad siyang lilitaw at magsisimulang mag-ikot sa iyong mga paa. Masinsinan siyang hahagal-hagol sa iyo, gamit ang buong katawan, mula ulo hanggang buntot. Ito ay isang ritual ng pagbati, ngunit higit pa riyan, isa itong ritual ng muling pag-angkin o remarking. Sa tagal ng iyong pagkawala, tiyak na marami kang nakuhang kakaiba at hindi pamilyar na amoy. Para sa pusa, ito ay hindi katanggap-tanggap. Dapat lang na amoy bahay ka, amoy niya. Kaya naman, agad siyang kumikilos. Alisin niya ang mga amoy ng iba at maglalagay siya ng marami ng sarili niyang pabango. Ibabalik ka niya sa dating ayos. Ibabalik ka niya sa loob ng pamilya. Ito ang paraan niya ng pagsasabing, sa wakas, nandito ka na. Tama na ulit ang amoy mo. Maligayang pagdating sa teritoryo ko. Kaya, hindi lang ito simpleng tuwa na makita ka. Isa rin itong mahigpit na boundary control o pagbantay sa teritoryo. Ika-11 senyales. Ang pusa ay nagbabantay o naggwardya sa iyo. Napapansin mo ba na kapag ikaw ay may sakit o masama lang ang pakiramdam, ang pusa mo ay hindi umaalis sa tabi mo? Maaari siyang humiga sa tabi mo, umuugong o simpleng nakamasid lang ng maigi. Hindi ito mistisismo. Pagpapakita ito ng pag-aalaga sa isang mahalagang miyembro ng kanilang pamilya. Napakasensitibo ng mga pusa sa mga pagbabago sa iyong kilos, amoy, at maging sa temperatura ng iyong katawan. Kapag ikaw ay mahina, idinidikta ng kanyang instingto na manatili siya sa tabi mo para bantayan ka mula sa anumang posibleng banta. Ganoon din ang nangyayari kapag mayroon kang mga bisita. Maaaring umupo ang pusa sa tabi mo o sa pagitan mo at ng iyong bisita na parang kinokontrol niya ang sitwasyon. Binabantayan niya ang dayuhan sa kanyang teritoryo at pinoprotektahan ang kanyang pinakaimportanteng yaman, ikaw. Ang pag-uugaling ito ay nagpapatunay na hindi ka lang para sa kanya pinagmumula ng pagkain, kundi ikaw ay isang nilalang na kailangan niyang ingatan at protektahan. Ang ika-12 senyales, yan yung pag-iyak or pag-meow na may pagka-demanding. Alam nyo ba, hindi talaga nagmimiyaw ang mga adult cats sa isa't isa. Ginawa nila ang tunog na yan eksklusibo para lang sa komunikasyon sa tao. At mabilis nilang na-realize na ito pala ang pinaka-epektibong paraan para kontrolin tayo. Pag lumalapit ang pusa at nagpupumilit na magmeow habang nakatingin sa iyo, hindi yan nagdadasal, nag-uutos yan. Sinasabi niya sa iyo na oras na para pakainin mo siya. Linisin mo ang litter box, laruin siya o kaya'y buksan ang pinto. Tinitingnan ka niya bilang isang service personnel, isang tauhan na dapat agad-agad tumugon sa lahat ng pangangailangan niya. Alam niyang ikaw ang may hawak ng resources at ginagamit niya ang boses niya para pilitin kang ibigay yan. Hindi yan usapan ng magkapantay. Yan ay utos ng amo sa kanyang empleyado. Pang-13 nakakairit ang gawi, ang pagharang sa daanan. Pauwi ka na sana o lalabas ng kwarto. Pero sasalubungin ka ng pusa na pahiga-higa sa mismong pintuan. Gusto mong dumaan, pero hindi siya gumagalaw. O kaya naman, nagtatrabaho ka sa computer at bigla siyang uupo mismo sa harap ng monitor. Hindi ito aksidente, isa itong malinaw na pagkontrol. Ang pusa ang nagdedesisyon kung kailan at saan ka pwedeng pumunta at kung saan mo dapat ituon ang atensyon mo. Kapag humiga siya sa daanan mo, para niyang sinasabi, wala kang pupuntahan hanggat hindi ko pa sinasabi. O, ang atensyon mo ay akin, ngayon na. Ito ang paraan niya
para ipaalala sa iyo kung sino ang hari, kung sino ang nagtatakda ng mga patakaran at kung sino ang dapat mong tingnan. Pisikal niyang hinaharangan ang iyong daanan para masigurong lubos mong naiintindihan ang nais niyang iparating. Ang iyong schedule at mga plano ay kailangan munang aprubahan ng kanyang kamahalan. Ang susunod na sinyales, pagnanakaw ng pwesto, tumayo ka lang sandali sa mainit mong upuan at pagbalik mo, nakita mo ang pusa na nakabaluktot na, ang komportable na. Pamilyar ba sa iyo yan? Pero hindi lang naman init ang dahilan. Amoy mo rin kasi yan. Sa pag-ukupa niya ng pwesto mo, nalulunod siya sa amoy mo, nagbibigay yon ng kaligayahan at seguridad sa kanya. Pero kasabay nito, isa rin itong pag-angkin. Para bang sinasabi niya, amoy ng tao ko ang pwestong to, kaya maganda to, at akin na to ngayon. Hinahaluan niya ang amoy mo ng sarili niyang amoy na nagpapatibay palalo sa teritoryo ninyong dalawa. Ito ay isang matalinong paraan ng dominasyon o pag-angkin sa pinakamagandang, pinakaligtas, at pinaka sa iyo na mga lugar sa bahay. Ang paborito mong upuan ay prime real estate at ngayon, inagaw na niya iyon. Ito ang pang-15 punto. Pamilyar na pamilyar sa lahat ng nagtatrabaho sa bahay or WBUFH. Ang pusa ang hadlang sa iyong pagtatrabaho. Humihiga siya sa keyboard ng laptop, nauupo sa mahahalagang dokumento o nagpapahid sa monitor. Parang ginagawa niya ito para inisin ka, pero simple lang ang lohika sa likod nito. Sa mata niya, itong umiilaw na rektangulo, ang laptop o kaya naman ang mga kumakaluskos na papel, ang iyong mga dokumento ay mga karibal niya sa iyong atensyon. Ginugugol mo ang oras mo sa mga bagay na nararapat sanay para sa kanya. Kaya't sinusubukan niyang tanggalin ang karibal sa pinaka-epektibong paraan, ang harangan ito ng pisikal. Kapag humiga siya sa keyboard, hindi lang niya kinukuha ang atensyon mo. Para bang literal siyang nagsasabi, tama na ang pagtingin dyan sa walang kwentang bagay na, yan, ako ang tingnan mo, ako ang mas mahalaga. Ibinabalik niya ang iyong mga resource, tulad ng atensyon at kamay na panghimas mula sa walang buhay na bagay patungo sa sarili niya, ang tunay na nagmamay-ari ng iyong oras. Ang panlabing-anim na palatandaan ay ang mga banayad na pangangagat na madalas tawaging love bites. Minsan, habang hinahaplos mo ang pusa, bigla ka na lang niya kakagatin ng bahagya sa kamay. Nakakagulat o nakakalito ito dahil kadalasan hindi ito gawa ng pagiging agresibo. Karaniwan, ito ay tanda ng sobrang tuwa o overstimulation. Hahaplusin mo siya, gustong-gusto niya, umaapaw ang kanyang emosyon at hindi niya alam kung paano pa ito ipapakita sa ibang paraan. Para itong paraan ng paglalaro ng mga kuting na nagkakagatan at nagsasabunutan. Ngunit maaari din itong isang senyales ng pagkontrol. Sa banayad na kagat, maaari siyang nagsasabi ng, tama na, sapat na ang haplos sa ngayon. O kaya naman, huwag ganyan ang paghaplos mo. Ganito dapat. Ito ang paraan niya upang magtakda ng hangganan, boundaries, at kontrolin ang inyong pakikipag-ugnayan. Pinapayagan kanyang haplusin siya, pero sa paraan at kondisyon na gusto niya. Ito ay isa pang paalala kung sino talaga ang nagtatakda ng mga patakaran sa laro. Ika-17 punto. Pagseselos. Oo, marunong ding magselos ang mga pusa. Kapag hinahaplos mo ang ibang pusa, nagtatawagan sa telepono o masyado kang nakatutok sa iyong laptop, magsisimulang maging dramatiko ang iyong alaga. Maaari siyang sumingit sa pagitan mo at ng bagay na pinagtutuunan mo ng pansin. Pwede siyang mag-ingay sa pag-iyak o kaya naman ay umalpas pa nga. Ipinaglalaban niya ang pinakamahalaga niyang resource, ang atensyon mo. Sa pananaw niya, ang lahat ng oras mo at lahat ng lambing mo
ay dapat mapunta lamang sa kanya. Ang paglitaw ng kalaban, maging ito man ay ibang hayop o simpleng bagay lang, ay banta sa kanyang katayuan at kapakanan. Agad siyang kikilos para alisin ang banta na iyon at ibalik ang atensyon mo kung saan ito nararapat, sa kanya. Isa itong malinaw na pagpapakita ng pagiging possessive pagdating sa iyong oras at emosyon. Ang ika-18 senyales, kapag talagang bantay sarado ng pusa mo ang lahat ng ginagawa mo. Nagluluto ka, nakaupo siya sa counter at matiyagang nagmamasid. Nag-aayos ka ng kama, tatalon siya at tutulong sa pamamagitan ng paghahabol sa kumot. Nagliligpit ka ng mga pinamili. Kailangan niyang pumasok sa bawat bag at amuin ang lahat ng laman. Hindi lang ito simpleng kuryosidad. Ito ay seryosong quality control at inspeksyon sa kanyang teritoryo. Anumang pagbabago sa kanyang nasasakupan ay dapat dumaan sa kanyang pag-apruba. Ang mga bagong gamit o pinamili ay kailangan niyang i-check kung ligtas ba at syempre, markahan ng kanyang amoy. Ang mga galaw mo tulad ng pagluluto at paglilinis ay dapat dumaan sa kanyang masusing pangangasiwa para makasigurado siyang tama ang ginagawa mo at hindi ka lumalabag sa batas ng bahay. Siya ang Chief Executive Officer ng bahay na ito at walang mahalagang pangyayari ang pwedeng magpatuloy ng hindi niya nabibisahan. Ito ang pang-19 na punto. Ang kat mo, inaakay ka niya diretso sa kanyang kainan. Sa unang tingin, para bang naglalambing lang siya at humihingi ng pagkain. Pero tingnan mo ito sa ibang anggulo. Hindi lang siya basta nakaupo at naghihintay. Aktibo kanyang ginagabayan. Lumalapit siya, umiiyak, titingnan ka, tapos didiretso siya sa kusina, lilingon-lingon para siguruhing sumusunod ka. Hindi ito simpleng paghingi. Ito ay isang utos o isang instruksyon. Hindi siya nagbabaka sakali na mahulaan mo. Direkta kanyang tinutumbok sa kanyang layunin. Tinitingnan ka niya bilang isang instrumento para makuha ang gusto niya. Para kang kanyang mga kamay na magbubukas ng delatang pagkain. Siya ang utak ng operasyon at ikaw ang tagasunod. Ipinapakita nito na nauunawaan niya ang sanhi at bunga. Kapag dinala ang tao sa kainan, mapupuno ito. Ito ay isang matalino at epektibong paraan upang pamahalaan ang kanyang pangunahing mapagkukunan, ang tao. At panghuli, ang ika-20 palatandaan, ang pagpipilit nila sa routine. Ang mga pusa ay nilalang ng nakasanayan. Napakahalaga sa kanila ng isang istriktong pang-araw-araw na schedule at sisiguraduhin nilang sinusunod mo ito. Almusal ng eksaktong alas 6 ng umaga, kahit pa Sabado o Linggo. Laro ng alas 7 ng gabi. Tulog paglagpas ng alas 10. Kapag nilabag mo ang schedule na ito, ipapaalala niya sa iyo. Gigisingin ka niya sa umaga, hihingi ng kalaro sa gabi, at masamang titingnan ka kapag gising ka pa ng 10 oras. Ang routine na ito ang nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad at kontrol sa kanyang buhay. At ikaw? Ikaw ang mahalagang bahagi ng routine na yan. Sa pamamagitan ng pagpapaubaya mo sa kanyang schedule, ginagawa niyang predictable at stable ang kanyang mundo. Hindi ka lang nabubuhay ayon sa kanyang mga panuntunan. Ikaw mismo ang bahagi ng panuntunang iyan. Ang buhay mo ay nakatanim sa kanyang perpektong mundo bilang isang mahalaga. Ngunit, nasa ilalim pa ring elemento. Ganyan nga sila, ang mga paborito nating mabalahibong diktador. Sa totoo lang, halos bawat galaw nila na tingin natin ay pagpapakita lang ng pagmamahal o simpleng kakulitan, ay isa palang seryoso at planadong pag-angkin. Minamarkahan nila tayo ng kanilang amoy, sinusubaybayan ng ating mga galaw, sinasanay tayo sa tamang schedule araw-araw at nagbabahagi pa sila ng kanilang huli. Pero ito ang pinakanakakabilib.
Ang maging pag-aari ng pusa ay hindi isang uri ng pagkaalipin, kundi isang napakalaking karangalan. Ibig sabihin, nakapasa ka sa napakahigpit na pagsubok at ikaw ay kinilalang karapat-dapat na maging sentro ng kanilang sansinukob. Pinili kanyang makasama sa kanyang teritoryo, init at buong buhay niya. Ito na ang pinakamataas na uri ng papuri mula sa isang pusa. Kaya sa susunod na humilata ang pusa mo sa keyboard habang nagtatrabaho ka, huwag kang magalit. Tandaan mo lang, hindi ka niya iniistorbo. Pinamamahalaan niya lang ang pinakamahalaga niyang asset. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang dulo. Kung nakita nyo ang inyong alaga sa mga inilahad na senyales, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi kayo mahuli sa mga bago at kawili-wiling impormasyon tungkol sa mundo ng mga hayop. At ngayon, narito ang pinakamahalagang tanong. Alin sa 20 senyalis na ito ang pinakanakikita ninyo sa inyong pusa? O baka may sarili siyang kakaibang paraan para ipakita kung sino talaga ang may-ari ng bahay? Isulat ninyo ang inyong kwento sa comment section. Napaka-interesanting basahin yan.